Ito po ay nasa Bisaya po na tala, kaya huwag kayong magalala, ita-translate ko po siya para maunawaan po ninyo sa wikang Tagalog. So, wag na po nating patagalin mga kapuntos, simulan na po natin. Tanan mga doktrina sa Roman Catholic Church, biblical o dili biblical? Tubag daw. Ano yan, tubag? Ang Katoliko nagtudlo nga ang haligig sukaranan sa kamatuoran mo ang iglesia. Wala may nagtudlo nga ang haligig sukaranan sa kamatuoran mo ang Biblia. Busa ang Katoliko dili gyud siya Bible alone. Kung unsay itudlo sa iglesia, mo ni haligig sukaranan sa kamatuoran, mo nang dili may Bible alone. Mo na kung tubag. Sa part na po na iyon mga kapuntos, tinatanong niya sa akin kung ang doktrina ba ng Katoliko ay biblical. Ang sagot ko naman sa kanya, ang Katoliko hindi nakabatay sa Bible alone. Para sa Katoliko, ang haligit sa aligan ng katotohanan ang iglesia, hindi ang Bible alone. Kaya maraming turo sa Iglesia Katolika, hindi mo talaga siya mababasa sa Biblia letra por letra. Pero biblical po yan. Kasi kapag sila kasi nagsabi kasi ng biblical, ito ang gusto kong maano ninyo ha, mga nanonood na Katoliko ha. Sa atin, pag sinabing biblical, it's either mabasa, letra por letra, o nauunawaan. No, it doesn't mean na pag sinabi biblical kailangan mabasa letra por letra. Sa kanila kasi kapag biblical kasi dapat mabasa letra por letra. Kaya yan na, i-distinguish natin yan na pinagkaiba pag ang Katoliko ang nagsabi na ang doktrina ay biblical o ang unawa ng mga sulpot kung ang doktrina sa Katoliko ay biblical ba. Sa kanila iba ang meaning ng term biblical, sa atin iba ang meaning ng term biblical. Example lang natin. Biblically, si Pedro may asawa. Yan na. Biblically, si Apostol Pedro merong asawa. Pero wala kang mababasang letra por letra na si Apostol Pedro merong asawa. Bakit? Ang mababasa, si Apostol Pedro merong biyenang babae. Walang mababasa letra por letra na si Pedro merong asawa. Walang sinasabi ng Biblia kung sino ang asawa ni Apostol Pedro. Walang sinasabi ng Biblia na si Pedro merong asawa. Ang sinasabi ng Biblia, si Pedro merong biyenan. At dahil merong biyenan, then biblically understood na si Pedro merong asawa kahit hindi mo mabasa letra por letra. Ganyan ang biblical sa ating mga Katoliko. Biblical yan, no? Sa iba naman kasi sa mga sulpot, pag sinabing biblical, talagang mababasa letra por letra. Ganyan ang biblical sa kanila. Kaya dapat ma-distinguish natin yan para malaman natin na pinagkaiba ng meaning sa ating biblical sa kanilang biblical. Biblically, si Pedro may asawa kahit hindi mabasa letra por letra, yun dahil may nakalagay na si Pedro merong biyenang babae. Yun. So, dito naman, natanong tayo ni Peter Pindon kung ang doktrina ba ng Katoliko is biblical. Sabi ko, hindi kami nakabatay sa Bible alone. Yan ha. So, dapat kayong matuto kung paano i-distinguish yan. Okay, tuloy natin ang video. Salamat sa Ano ba? Straight ba? Ano, sakto. Tubag straight. Dili dagal iko. Salamat sa inyong tubag mo. Tingog gani ko nya hinom na pud ka ha. Salamat sa inyong tubag nga ang inyong daing dugma di ay wala mo nagbase sa dugma ninyo diha sa Biblia kundi ang inyong gibasihan mao ang iglesia. Kanang inyong iglesia nga maoy naghimo sa inyong doktrina o dugma. Naa ba na sa Biblia ang iyang gihimo o wala dito ra sa tradisyonal? Pakitubag daw. Ano yan tubag? Ang iyang gihimo sumala sa unang Timoteo 3:15, ang iglesia mo ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Usa ang Katoliko nagsunod niya na nga mao nga pagtulunan. Sunod nga pangutana. Mo na nga ba? Straight to the point anto ba kung dili liko-liko. Ingon ana unta ka Peter Pendon, binayot mo ng dagandaganan.
Ayun, ang sabi doon ni Peter Pan doon, ang atin daw dogma binatay ba daw sa Biblia o binatay sa tradisyon? Sabi ko naman doon, ang ating turo is ang iglesia ang siyang haligit-saligan ng katotohanan. Kaya kung ano ang tinuro ng iglesia, yon ang tama. Ngayon, ang iglesia pag nagturo ba, Biblia lang? Oh, yun ang malaking tanong doon. Pag ang iglesia ba nagturo is Biblia lang ba ang pagbabatayan o meron ding tradisyon? Kasi hinati niya sabi niya, saan ba binatay, sa Biblia o sa tradisyon? Both. Ang tanong ay both. Yan ay nasa ikalawang Tesalonica. Ikalawang Tesalonica 2:15, kung ating babasahin ay ganito ang ating mababasa. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan man ng aming sinabi o isinulat. Aming sinabi o isinulat. Ano yon? Katuruang ipinasa. Ano yung katuruang ipinasa? Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. So dalawa ang pinagbabatayan, ang tradition at ang epistle. Ayan, so napakaliwanag po niyan, no? Ang tanong niya kasi, saan ba binatay? Sa Biblia o sa tradition? Pareho. Yan ang sagot sa naturang tanong. Next question. No, minaw. Ay, naging nga comment pa ka. Sunod pangutana. Kining iglesia nga matod ninyo sukaranan sa kamatuoran ni gamit ka og Biblia. Igamit ka Biblia nga mo sukaranan sa kamatuoran. Kini bang inyong doktrina? Kini bang inyong doktrina nga si Maria inahan sa Dios? Biblical ba ni nga inahan sa Dios si Maria o dili? Ba categorical? Ano yan to bag? Ang giingon, wala ko ni ingon nga ang Biblia ang haligi sukaranan sa kamatuoran. Ikaw manglipat pa jud ka. Ang gingon nako, ang iglesia mao ang haligig sukaranan sa kamatuoran. Unya kanang mahitungod si Santa Maria inahan sa Dios. Katong gingnan si Elizabeth, ningon si Elizabeth, kinsa man ako nga giduaw sa inahan sa akong Ginoo. Ang iyang Ginoo dunay inahan. O kato nga Ginoo, Dios man to. Busa, kato ingon siya, giduaw ko sa inahan sa akong Ginoo. Katong nga Ginoo Dios man to, ang iyang Ginoo o ang iyang Dios dunay inahan. Biblical na siya. Next nga question. Yan. Sa pagkakataon pong yun, tinanong po ako ni Peter Pindon kung yung doktrina daw ng Katoliko na si Mary, the Mother of God, is biblical po ba yan? Ang sabi ko kasi iba sa kanila kapag sinabing biblical. Sa kanila kapag biblical, ang ibig sabihin yan, kailangan mabasa letra por letra. Sa atin, hindi na kailangan basta nasa Biblia ang sentido ng naturang talata. Ang tanong niya is, biblical ba daw na si Mary ay Mother of God? Ang sabi ko naman, yes, biblical na si Mama Mary ay ang Mother of God. At ang ginamit kong batayan yung sinasabi sa Lucas 1:43. Mas maganda simulan natin sa 1:42 at hanggang 43. 40 na lang, 40 para klaro. Sabi ganito, pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. So sa pagkakataong ito is napuspos si Santa Elizabeth ng Espiritu Santo. At habang siya ay puspos ng Espiritu Santo, siya ay napasigaw. Ano kayang sinabi niya, no? Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Yan. So, ang hinahanap ni Peter Pindon is biblical ba ang katuroang Mother of God? Ang binigay kong talata, itong nasa Lucas 1:43, kung saan ay sinabi ni Santa Elizabeth na siya ay dinalaw ng ina
ng kanyang Panginoon. Ngayon, pakinggan natin kung ano ang reaction dito ni Peter Pendon. Kay sunod pangutana kay matud gid nimo nga kanang inahan sa akong Ginoo. Kanang Ginoo nga giingon diha sa English sa sayod man gid ka nga Lord na dili na God. Uyon ka ba nga gilipat nimo mga tao karon nga ang kana di ang Ginoo diha sa Bisaya, Lord na siya sa English. Sa pagkakataong ito, sinabi sa akin ni Peter Pendon na inaamin ko ba daw na niloko ko ang mga tao na sinabi kong God gayong Lord ang nandoon sa talata. Wala akong nililigaw, wala akong niloloko. Binasa ko naman talata ay ina ng aking Panginoon. Ina ng aking Panginoon. Yon, tapos yung Panginoon kasi doon, ito ang paano gamitin ng sentido kontekstual. Ito na yon. Yung Panginoon na tinutukoy doon ni Santa Elizabeth, si Kristo yon, si Kristo. Si Kristo na Panginoon ni Santa Elizabeth, may ina. Ngayon, si Kristong Panginoon ni Santa Elizabeth, Diyos yun eh. Yun ang sabi ko, wala akong ano doon. Ating ulitin kung paano ko sinagot bago natin ipagpatuloy. Balikan muna natin kung paano ko sinagot ang naturang katanungan. Eto. Matuoran. O niya kanang mahitungod si Santa Maria inahan sa Dios. Katong giingnan si Elizabeth, ningon si Elizabeth, kinsa man ako nga giduaw sa inahan sa akong Ginoo. Ang iyang Ginoo dunay inahan. O katong nga Ginoo, Dios man to. Busa, katong ingon siya, giduaw ko sa inahan sa akong Ginoo, katong nga Ginoo Dios man to, ang iyang Ginoo o ang iyang Dios dunay inahan. Biblical na siya. Next nga question. Okay, sunod pangutana. Ayun, napakaliwanag po ng aking sagot. Nung sinabi ni Santa Elizabeth na siya ay dinalaw ng ina ng kanyang Panginoon, yung Panginoong tinutukoy doon na si Kristo ay Diyos. Kaya yung kanyang kinikilalang Panginoon o Diyos ay mayroong ina. Napakaliwanag doon eh. Hindi naman pagliligaw yung ginawa ko. Sinabi ko naman talaga na sinabi ni Elizabeth, dinalaw siya ng ina ng kanyang Panginoon. Yung karugtong no na ang Panginoon ni Elizabeth ay si Kristo at si Kristo ay Diyos, paliwanag yon sa katagang Panginoon. Paliwanag yon. Ano ba naman si Peter Pendon? Napakaliwanag ng aking pagsagot. Si Elizabeth nagsabi, dinalaw siya ng ina ng kanyang Panginoon. So, ang kanyang Panginoon may ina. At yung Panginoon na yon, si Kristo yon. At si Kristo na kanyang Panginoon, Diyos yon. Kaya yung kanyang Panginoon o yung kanyang Diyos, may ina. Yun ang sinabi ko. Kaso nga lang, dito nyo makikita kung paano lilituhin, gigibain ni Peter Pendon ang ideyang yan sa magitan ng pilosopong mga katanungan. Dili na siya God. O yun ka nga, imong dilipat ng mga tao nga naminaw karon nga dili na siya God, kundi Lord na siya. Niyan to ba? Wala ko naglipat kay kana nga Lord. God mang jud na. Gawas alag muingon ka nga si Kristo nga nasa tiyan ni Santa Maria, dili God. Kung ingon kag dili God, malamang dili gyud na siya God, no? Yun ang sinabi ko sa kanya na hindi ko nililigaw yung mga tao. Pinalitaw kasi niya na nililigaw ko kasi ang nakalagay kasi sa talata is Lord, ginagawa ko raw God. Sabi ko hindi ko nililito yung mga tao, hindi ko sila nililigaw dahil yung Lord na tinutukoy dyan ni Saint Elizabeth ay si Kristo. At si Kristo sa pagkaunawa ng mga Seventh-day Adventist ay Diyos. Kaya hindi ako nagliligaw. Maliban na lang kung patutunayan mo na hindi Diyos yung nasa sinapupunan ni Santa Maria. Doon makaka-point ka doon, pero kung tanggap naman ng SDA na Diyos yung nasa sinapupunan ni Mama Mary, ay tama yung aral na Mother of God. Tingnan nyo ha, kung paano ginigiba ni Peter Pendon ang sarili nilang doktrina na Diyos si Kristo nung siya ay nagkatawang tao.
Doktrina ng SDA yan na si Kristo, para hindi tayo mapagkamalan na nagsisinungaling. Hirap kasi kapag tayo mapagkamalan na nagsisinungaling, basahin po natin ang sinasabi sa kanilang babasahin sa fundamental belief ng Seventh-day Adventist. Ano kayang nakalagay kaya doon, no? Ito, sa isang bahagi na ito, yan, pakita ko sa inyo ha, yan. Sa bahagi na ito, sabi dito, ayan Jesus was God in human flesh. Maliwanag ba? Ayan Jesus was God in human flesh. Jesus, our Savior, was fully God, yet fully man. God, His Father, and Mary, His mother, brought together divinity and humanity for the purpose of saving the human race. So yan ha. So si Kristo was God in human flesh. Yung nasa sinapupunan ba ni Mama Mary, human flesh ba yun? Yan ha. Yung nasa sinapupunan ni Mama Mary, human flesh ba yun? Kung yun ay human flesh, sabi ng kanilang official doctrine, Jesus was God in human flesh. Napakaliwanag Our Savior was fully God. See? Jesus was God in human flesh. Meron pang isa. Ito pa. Ayan, ito. Ginamit yung Isaiah 9:6. Isaiah prophesied of Jesus' birth when he wrote, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Yun. Ano sabi dito? Paul calls this the mystery of godliness, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by the angels, preached among the Gentiles, believed in the world, received up in glory. Adventists believe that Jesus Christ was God manifested in the flesh. Tama ba? Tama ba? That Jesus Christ was manifested in the flesh? Jesus was God in human flesh? Tama ba? Kung tama yan, then yung binagbubuntis nga ni Mama Mary, yun si Kristo yun. Si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. So, si Kristo, Diyos nung nasa sinapupunan ni Mama Mary. Maliwanag naman yun Pagliligaw ba yung sinasabi ko? Di pagliligaw yun. Yun ay based sa official na turo ng Seventh-day Adventist na nakalimutan yata ni Peter Pindon. Tuloy natin ang video. Sige. Sunod. Ganahan ko Sige, sunod. Pangutana. Ihurot mo pangutana. Sunod pangutana. Kay matod mo ang kanang Lord diha mao lang God. Kung imong mabasa sa Biblia, kung atong mabasa sa Biblia sa mga naminaw karon nga dunay mga 15 ka naminaw, kung imong basahon diha, wa siya nag-ingon diha sa English nga God, kay ang God is Diyos. Di ba? Okay, so dito niyo makikita ang hilaw na pagtawa ni Peter Pindon na pilit tinatago sa pagtawa ang kanyang pagkahiya, no? Sabi niya, kung meron lang daw inchik na nakikinig, alam nila na ang nakalagay daw is Lord at hindi God. Sa argumento ni Peter Pindon, parang ipinalilitaw niya na yung Lord doon ay hindi God. Yan, si Peter Pindon. Pagkilala ko sa inyo si Peter Pindon. Wala talaga tong alam nyo ang sa mahirap sa SDA, yung kanilang dishonesty. Lahat sila mga preacher, mga dishonest. Kalaro na yun Ina ng aking Panginoon. Sino yung Panginoong tinutukoy? Si Kristo. Si Kristo na Panginoon. Diyos ba o hindi? Para sa SDA, si Kristo na Panginoon, Diyos ba o hindi? Yan nawawala ang sentido komon ni Peter Pindon. Nawawala kasi sentido komon.
para lang pasinungalingan ang ating doktrinang napakatibay. Nawawala ang kanyang sentido komon. Tuloy natin. Ang Lord, Ginoo. Pwede man po na siya tawagon og Ginoong Peter, Ginoong Jando. Lord na siya sa uban nga mga bersyon. O yan, tuluyan na nawala ang sentido komon ni Peter Pindon. Sabi niya, nakalagay doon is Lord o Panginoon. Pwede raw tawagin tayong Panginoong Peter at Panginoong Jando. Aba, hindi pwede yun. No, hindi pwede yung ganun na yung Lord kasi na tinutukoy doon sa Lucas 1:43 is referring to God, Jesus Christ. Hindi pwedeng apply mo yung term na Lord doon sa kahit sino. Ang Lord na tinutukoy doon kay Jesus Christ mismo, which is God. Jesus was God in human flesh. Hindi pwedeng i-apply sa atin yan. Ano ba naman to, Peter Pindon? Nawawala ang pag-iisip para lang tutulan ng ating doktrina. Hindi pwedeng gibainin man o ano-anong mga imahinasyon pumapasok sa kanyang isipan. No. So yan. Nagka-ano na si Peter Pindon. O tuloy pa natin. Yun. Katao imong kagalingon. Ang akong pangutana, naa ba sa Biblia nga kana yung God? Ayan o. Kung napapansin niyo po dyan, sinabi niya sa akin na pagtawanan ko lang sarili ko. Ba't ko pinagtatawanan sarili ko? Hindi ko sarili ko pinagtatawanan ko. Ang pinagtatawanan ko yung pagtatanong ni Peter Pindon. Kasi sumasagot ako ng tama sa kanyang tanong, kaso naghahanap kasi siya ng butas, kaya natatawa ko dahil wala siyang mahanap-hanap na butas. Tawang-tawa ako kasi nawawala yung paggamit niya ng sentido komon. Lagi niya kasi sinasabi kapag siya yung katalakayan ko sa sa ibang programa, lagi niya nasabi, gamitin mo ang sentido komon mo, pero sa pagkakataong ito, nawawala ang kanyang sentido komon. Nawawala ang sentido komon. Yung Panginoon sa Lucas 1:43 ay walang ibang tinutukoy kundi si Kristo. O yan o. Sabi ni Elizabeth, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon. Yung kanyang Panginoon dito may ina. At yung Panginoon dito referring to Jesus Christ. Si Jesus Christ ba Diyos para sa SDA o hindi? Kung Diyos siya, then it is confirmed that Mary is the mother of God. Yun lang naman dun Kaso, hanap ng butas. Yan, nawawala ang kanyang sentido komon. Tuloy natin. Inahan sa God, Mother of God, naa o wala? Tupag kategorikal. Usbon ko akong tubag, ang kanang Ginoo, nga dunay inahan, Dios na siya. Gawas na lang ko pamatud-an nimo nga si Kristo nga Ginoo dili Dios. Mo na siya tubag. Sunod pangutana. So sa pagiging trying hard ni Peter Pindon na i-deny ang pagiging mother of God ni Kristo is nagiging nagka-categorical siya, no? Nagka-categorical siya na categorical ba daw mababasa na siya ay mother of God, no? So, sabi ko naman sa amin ang haligid-saligan ng katotohanan ang iglesia. At yung sinasabi sa 1:43 ng Lucas na Panginoon na may ina, yung Panginoon na yun, Diyos yun. Kaya kahit pa sabihin niya ngayon, kasi yung ginagawa kasi ni Peter Pindon, dinidinay niya ang isang fact kung wala ka mababasa letra por letra na Mother of God. Though andyan yung Mother of my Lord. Para bang wala kang mababasa letra por letra na si Pedro may asawa. Wala kang mababasang ganun. Pero nasa Biblia kasi si Pedro may biyanang babae. May biyanang babae si Pedro. Yun ay nasa Biblia. Si Pedro, apostol, may biyanang babae. Wala kang mababasa na si Pedro may asawa. Pero doon pa lang sa linyang yun, mauunawaan na dahil meron siyang biyanang babae, therefore, meron siyang asawa.
Halata naman yon. Ito naman si Peter Pendon, sinabi ko na nga na yung Lord doon sa 1:43 ng Lucas ay referring to Jesus Christ, and Jesus was God, at turo nila sa kanilang fundamental belief that Jesus was God in His human flesh. Ibig sabihin, Diyos nga yun. Wala naman siyang kaya sabi ko sa kanya, patunayan mo na lang, Peter Pendon, na yung Lord na sinapunan ni Mama Mary ay hindi Diyos. Pag napatunayan mong hindi siya Diyos, doon ka na makakapuntos. Pero alam nyo ba ang nangyari sa tagal-tagal ng diskusyon? Pinalitaw niya na hindi Diyos si Kristo nung siya ay nasa sinapupunan ni Mama Mary. Eto. Mateo, isa bro, isa kung pasong pangutana. Mateo, sa to? Ang teksto? Itong basahon kay purlasik sa mga naminaw ba? Inahan sa Diyos. O Mother of God. Teksto bro. Ano yun bro? Kasi teksto. Para sa Paminaw sa kong tubag. Ani akong tubag nako. Ani akong tubag. Ano yung kistorya? Ani ang akong tubag. Pag-ingon ni Santa Elizabeth. Wala pa ko na utana. Ihapat ang kapitulog versikulo. Ito ha. Nung nakaraan is kinik out ako ng kanilang host and moderator na si Leomar Balasabas dahil sinasapawan ko yung mga maling sagot ni Peter Pendon. Hindi sumasagot sa tanong ko nag-aaksaya siya ng oras. Dito naman, tapos dahil nagrereklamo ako, kinik out ako niya dahil lang sa kanya kasi kailangan respetuhin ng sagot at saka wag sabayan. Ngayon, nung ako naman ang tinatanong, ako na may sumasagot. Di naman ako lumiliko eh. Di naman ako lumalayo eh. Di naman ako gaya ni Peter Pendon. Tinatanong ko, saan mo nabasa na yung cross is a representation of religious group? Ang sagot niya sa 1:19 may nabasa doon na Biyernes, araw ng preparation day. Tapos may nabasa ka naman doon sa hindi naman yung tinatanong ko eh. 'Di ba? Ito, napakalinaw ng kanyang tanong, napakalinaw ng aking sagot. Ngunit hindi niya kasi makuha yung hinanap niyang letra por letra do ang sentido nandoon. Ayaw niyang pansinin ang sentido kasi ang gusto niya letra por letra. Sumasagot ako, ayaw niya akong pasagutin, sinasapawan niya ako. Pero ang moderator hindi kumikibo. Ha? Ang moderator hindi kumikibo. Maganda to. Makita ko ito Hindi kumikibo ang moderator, pinapabayaan lang niya na ako ni Peter Pendon. Pag ako na yung gumawa, tinanggal ako. Maganda to. Gawan ko to ng episode si Leomar Balasabas na ganito yung yung bias niya. Sabi niya, sinusunod ko lang yung rule. Sinusunod ko lang. Ba't dito hindi mo bura yung rule mo? Ba't dito hindi umubra yung rule mo? Ba't hindi mo pinagalaw yung rule mo dito? Ha? Maganda to, gawan ko to ng isang episode na ipakita ko yung niya. Pagiging sinungaling ni Leomar Balasabas, no? Na kaya daw ako kinik out dahil hindi daw ako sumusunod sa rules. Yan na ginawa ni Peter Pendon, hindi niya kinik out si Peter Pendon eh. Di ba? Tuloy natin. Tingnan niyo to ha. Sumasagot na ako. Saan daw talata ang babasa, kapitulo at bersikulo na si Mary ay Mother of God? Yun na nga, Lucas 1:43, si Mary is the Mother of the Lord. Yung Lord doon, si Jesus Christ yun. At si Jesus Christ sa turo ng SDA, God yun. Ano ba naman yan? Napakalinaw, nandun na ang sagot eh. Gamitan na lang ng isip eh. Science of correct thinking, logic. Sino yung Lord? Si Jesus. Dahil si Jesus yung Lord, tanong, God ba si Jesus? Yes. So if Mary is the mother of the Lord, then Mary is the mother of God.
Nagpapakabobo kasi masyado. No? Banggitin ko na lang yung term na bobo dahil sinasadya kasi. Sinasadya kasi. Para lang ma-deny yung ma-deny yung reality that Mary is the mother of God, no? 'Yun. So yun ang ginagawa ni Peter Pindon at ni Leomar Balasabas pag sa hindi SDA ginagawa. Pag hindi sa SDA ginagawa, pinapabayaan niya yung kanyang speaker. Pero kapag SDA yung naiipit, kinikick out tayo. Ganyan kabaya si Leomar Balasabas ng host ng Fight for Faith. Ngayon, tuloy natin ang video. Kapitulo bersikulo katong basahon pula 6 sa mga naminaw. Sama sa kong giingon, ang giingon sa bersikulo, giduaw siya sa inahan sa iyang Ginoo. Katong Ginoo, katong Para sa mga moderator, ay sisapaw-sapaw akong kontra. Mura man na siyang nabuang. Bago ko lang utana. Ay, sisapaw-sapaw. Nangutana kang Matiyo, nag-ingon ba kang Matiyo? Nag-isgot ako kang Matiyo. Giingon po ko ganina nga kami dili mi Bible alone. Wala ko utana, bro. Wala ko lang utana. Ayaw kontrola ang akong tubag kay nagtubag ko sa iyong pangutana nga dili layo sa imong pangutana. Wala ko gani ko ng utana. Nangayo ko kapitulo bersikulo para sa mga naminaw. Ang akong ikahatag. Sa mga naminaw. Ang akong ikahatag. Ang akong ikahatag nga bersikulo, katong bersikulo sa Lucas 1, nga niingon sa Santa Elizabeth giduaw siya sa inahan sa iyang Ginoo. Kanang Ginoo nga iyang gipasabot diha. Kanang Ginoo nga iyang gipasabot diha, referring kana ni Kristo. Og si Kristo sa tudlo sa SDA, Dios na siya. Ay, sisapaw-sapaw. Moderator! Nagtubag ko, wapa ko 1 minute, sisapaw-sapaw si Peter Pindon, mura maglukumbaan. Bagay mo ba para sa mga naminaw? Moderator! Pagdalan na eh. Sagot daw. Sharing man eh. Moderator, padungan na imong kauban diha. Atong kasambunan ni bro, dyan bro. Sa imong objection bro. Ang akong objection, wa pa ko nahuman sa ako ang 1 minute kasi siya sapaw-sapaw. Wala man ko ning layo sa iyahang tubag. Wa mo ko ning layo. Naara mo ko sa iyahang pangutana. Amo ko yung layo. Pamilosopo lang gyud siya. Counter objection. Ilang bro. Patungkol ka na to bro, dyan daw sa lang. Sa isultig tuwas din kayo. Maklaro sa... Ang nasa Lucas 1, niingon si Elizabeth, giduaw siya sa inahan siyang Ginoo, ang Ginoo nga gipasabot diha mao si Kristo. Og si Kristo sa doktrina sa SDA, Dios. Sama ra nga niingon, giduaw siya sa inahan siyang Ginoo, giduaw siya sa inahan sa iyang Dios. Kay Dios man ni Elizabeth si Kristo. Tog yun, lipat-lipat yun ang imo. Mr. Moderator, palihog sa akong ipaklaro ang iyahang kapitulo o bersikulo kay aron nga putasik sa mga naminaw ba. Kay lisod man ning maanata ning lipat-lipat lang kay dili man magikiro dire. Lipat-lipat mo lang siya para ganiya sa iyang gamit sa Mateo 18:18. Lipat-lipat man to. Ayan, sa bahaging yan, nangangatwiran si Peter Pindon dahil talagang ginigil ko sa moderator kasi ang moderator kasi walang pakialam na na sinasabayan ako. Kailangan ko pang sigawan ng moderator na punahin mo yung yung kasamahan mo. Hindi pa tapos sa 1 minute ko, di naman ako lumalayo sa kanyang tanong Sumasagot naman ako Kaso nga lang, pilosopo. Sumasagot ako sa tanong. Hindi ako gaya niya. Ang sabi niya, 3 cross, religious group. Hanapan ko ang binabasa araw, day of preparation, Sabado, Linggo. Hindi naman yung tanong kong araw Kung nabasa bang araw? Yung specific na tanong ko, eto naman, hindi ako lumalayo sa sa tanong niya. Saan daw babasa? Saan daw sa Biblia daw? Anong talata? Specific, kapitulo at bersikulo na si Kristo ay mother, na si Mama Mary ay mother of God. Ayun na nga, Lucas 1:43. Si Mary ay mother of the Lord. Yung Lord doon, si Kristo.
Kapag sinabing dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon, the same lang yun sa meaning na dinalaw siya ng ina ng kanyang Diyos. Kasi kinikilala ni Santa Elizabeth yung Panginoong nasa sinapupunan na kanyang Diyos, natural. Sinasagot ko yung tanong niya. Kaso nga lang, namimiloso po na dahil napakatibay ng ng ating doktrina na si Mary ay Mother of God. Napakatibay, namimiloso po na. Ngayon, reklamo siya ng reklamo sa moderator dahil daw hindi ko daw sinasagot yung tanong niya. Sumasagot ako. Andun yung sagot ko sa mismong talata. Pero ang moderator nakatunganga. Yung ako naman sa akin nangyari yon, anong ginawa? Kinik out ako. Ganyan kabayas ang moderator and host ng Fight for Faith. Inaano niya si Jando, logi si Jando, logi. Ano logi? Logi yung ano mo dito eh. Ha? Wala daw match. Ako pa yung walang match. Napakalino ng sagot ko. Nasa na ba yung mga utak ninyo? Yung Lord ba sa 1:43, hindi yun Diyos? Patunayan sa akin, hindi Diyos yun. Diyan yung magigiba na si Mary ay Mother of God pag napatunayan yung Lord doon ay hindi Diyos. Ano ba naman yan? Kampi-kampihan itong mga SDA na ito. No, kampi-kampihan itong mga SDA na ito. Pag sa akin nangyari, kinik out ako. Tapos sasabihin niya, sumusunod lang ako sa rules. Na anuman ang sagot, kailangang respetuhin. Yung sagot ko, nire-respeto ba? Sinabi ko na nga, yung Lord is God. Nirespeto ba ni Peter Pendon? Hindi naman Sinasapawan pa ako. Kinik out ba ng host and moderator? Hindi. Nung sa akin nangyari, ba't ako kinik out? Ito talaga yung host and moderator ng Fight for Faith. Bias to, ayaw lang kasi aminin Bias to ayaw lang kasi aminin Pag yung SDA na kanya kasama ang siyang nanggigipit, pinapabayaan niya kahit nasapaw ng sapaw, kahit na hindi nirerespeto ang sagot ng kanya tinatanong, pinapabayaan niya. Pero si Peter Pendon ang ginaganon, pag sabi ni Peter Pendon, kick out mo yan, tanggalin ka agad. Very biased talaga yung host and moderator ng Fight for Faith. Sabi nila, Jando, duwag ka. Lagi ka lang nasa punto por punto, hindi ka lumalabas. Lumalabas ako. Anong ginawa ko? Pinasok ko yung kanilang programa. Programa nila, pinapasok ko. Anong ginagawa? Pinagsasamantalahan tayo. Pinagsasamantalahan tayo sa ating programa. Hindi natin ginagawa yung ganyan. Basta kanila, sinasamantalahan tayo. Halain mo? Ang sagot ko, napakalinaw. Si Mary, tinatawag na Mother of the Lord. Yung Lord doon, God yon. Magigiba lang na si Mama Mary ay Mother of God kapag pinatunayan nila na yung si Kristo nasa sinapupunan ay hindi God. Palibasa kasi na lumaki sa pagsisinungaling, kaya nasanay na, kampi-kampihan pa. Tuloy natin yung video. Tinan nyo kung anong ginagawa ito ng moderator. Nakatunganga lang. Tuloy natin ang video. Karon na po, gamit na po sa Lucas 1. Yan yata yung kapitulo, versikulo po. Aron nga, atong mabasa. O inahan magyud sa Diyos. Sa moderator, palihog na kuno og singil na kuno. Napilitan So, bro, ang Jando, ang iyang pangutana is, so, humana kag pangutana ganiya, bro, Jando, kay kanisa himuon na lang nato ning follow-up ang pangutana ni Bro Peter. Humana kag tubag ganiya, kay mani ipasunod Bro Peter na pangutana. Yes, humana kog tubag. Og ang akong tubag, si Elizabeth misulti, nga giduaw siya sa inahan sa iyang Ginoo. Ang Ginoo nga iyang gipasabot mao si Kristo.
ug si Kristo para sa SDA Dios. Busa si Kristo nga Ginoo o si Kristo nga Dios na ay inahan. Mao na ang akong tubag. Sunod nga pangutana. Okay. Okay. Sunod pangutana. Sunod. Okay, follow-up question. Okay, lipat-lipat man niya. Nalala ko sa Lucas, pero wala niya ata. Atong basahon ang 39 B. Oh, tingnan ito si Peter Pindon. Ako pa ang pinagbibintang ang nagliligaw ng tao. Ako pa pinagbibintang ang nagliligaw. Eh, malinaw naman talaga yun eh. Ako pa pinagbibintang na nagliligaw sa Bisaya kasi lipat-lipat. Ibig sabihin, nililito. Paglilito ba yun? Ha? Na yung Lord sa Lucas 1:43, yung Lord doon ay God? Ano ba yun? Pagliligaw ba yun? Ang pwede magreklamo dyan, yung mga kaanib sa iglesia ni Cristo ni Manalo at saka yung mga Muslim. Sila ang may karapatang magreklamo doon. Kaya sa kanila kasi, si Kristo hindi Diyos. Pero ang SDA, wala silang karapatang magreklamo doon dahil turo ng SDA na si Kristo ay Diyos. Jesus was God in human flesh. Yan ang kanilang opisyal na turo. Kalimutan siguro ni Peter Pendon o ano talaga ang turo nila sa Seventh-day Adventist na ito, pakita ko sa inyo. Ayan, yan ay nakuha ko sa kanilang Adventist.org. No, Adventist.org ito ay sa kanilang fundamental belief online. Yan. Sabi yan sa Seventh-day Adventist yan, no? Ayan, no, Seventh-day Adventist yan, no. Ang sabi dito is yan. Jesus was God in human flesh. Jesus, our Savior, was fully God, yet fully man. God his Father and Mary his Mother brought together divinity and humanity for the purpose of saving the human race. So Jesus was God in human flesh. Yung bang Lord na nasa sinapupunan, human flesh ba yun? If he is a human flesh, yung nasa sinapupunan ni Mama Mary, na Jesus in human flesh, he is God in human flesh. Oh, so yung Diyos ang kanya pinagbubuntis. Jesus was God in human flesh. Napakaliwanag ng kanilang doktrina. Tapos sasabihin pa niya na ako yung ako yung nanlilito. Hindi ako nanlilito, hindi ako nagliligaw. Pilosopo lang talaga si Peter Pendon dahil napakaliwanag naman na si Jesus is God, therefore Mary is the mother of God. Paano pa kasi? Dishonesty, mga sabadistang to, dishonesty. Oh, tuloy natin ang video. Og ni adtong mga adlaw si Maria mitindog og dalik pag-adto sa kabungturan o sa kalungsod sa Juda. Og misulod siya sa balay ni Zacarias og nangumusta kang Elizabeth. Og sa pagkadungog ni Elizabeth at pangumusta ni Maria, ang bata misulpot sa iyang tiyan. Si Elizabeth napuno sa espiritu og sa makusog nga tingog siya misinggit nga nag-ingon, dalaygon ikaw sa mga babaeng kababainan og dalaygon ang bunga sa imong tiyan. Nganong wala man gayud itugot kanako nga pagaduawon sa inahan sa akong Ginoo. Wa man nag-ingon diri nga inahan si Maria sa Dios. O ayan, nakita ninyo kung paano magliligaw itong si Peter Pendon. Binasa na nga niya, sinabi ni Saint Elizabeth, sino baga ako para dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sinabi niya, ang kanyang Panginoon may ina. Sabi naman ni Peter Pendon, wala naman sinabi ito na si Maria ina ng Diyos. Sinabi na nga si Maria ina ng kanyang Panginoon. Yung Panginoon ni Elizabeth, Diyos niya yon. Nako, matindi na to. Ha? Nako, matindi na to. Delikado na to pag ito pinakinggan pa ninyo. Oh.
So, ganyan. Kitang-kita, napakatibay po ng ating doktrina, Mother of God, si Mama Mary. Napakatibay. Kaya si Peter Pendon, dinadaanan lang sa pilosopo para lang itakwil ang doktrinang napakatibay naman talaga. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the flock is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.